Ang buong mundo at ang lahat ng media outlet ay nagulat. Isang bansang mas mahirap pasukin kaysa sa North Korea ang nagbukas ng pinto lamang para sa mga Pilipino. Hindi nagbibigay ng suhol ang kumpanya ng Pilipinas. Tinatanggap namin ang Pilipinas na nagtataguyod ng prinsipyo sa pinakakurap na bansa sa mundo. Sa halip na mawalan ng proyekto dahil sa pagtanggi sa suhol, siya ay direktang pinangalanan ng Pangulo. Ang Pilipinas ay matagal nang naging kapatid namin. 30 taon na ang nakalipas, sinimulan ng mga Pilipinong unang nagtapak ng paa sa isang liblib na lugar sa gitnang Asya na walang sinumang gustong puntahan. Ngayon, isisiwalat ko ang nakagugulat na dahilan kung bakit ang pinakaisoladong bansa sa mundo ay nakipagkamay sa Pilipinas. Mga delikadong lugar, mga sona ng digmaan, mga lugar na walang pumupunta, iyan ang aking espesyalidad. Ako si Leo Reyes, nagtatrabaho bilang BBC Central Asia Correspondent sa loob ng 22 taon. In-interview ko ang mga leader ng Taliban sa Afghanistan. Naroon ako sa operasyon ng pagbawi ng Mosul sa Iraq. Naranasan ko ring masabugan sa Syria. Ngunit ang Turkmenistan ang pinakamahirap na bansang pasukin. 14 na beses akong nag-apply para sa visa at 14 na beses din akong tinanggihan. Ang tanggapan ng BBC ay nagpadala ng formal na liham at ang British Foreign Office ay namagitan, ngunit wala pa rin. Sa huli, umabot ng 14 buwan, mas matagal kaysa sa anumang sona ng digmaan sa mundo. Kaya, sa totoo lang, wala akong inaasahan. Sinabi sa akin ng Editor-in-Chief, Leo, pumunta ka sa Turkmenistan. Sinasabing nandoon na ang mga kumpanyang Pilipino. Malaking balita raw sa media ng China. Kalahating naniniwala, kalahating nagdududa ako. Pilipinas? Ano ang kontrolado ng maliit na bansang iyon sa gitna ng gitnang Asya? Siguro, nagbebenta lang ng mga produkto ng Cherry Mobile o kotse ng Photon. Ngunit, agad kong napagtanto na nagkamali ako. Lumapag ang eroplano ko sa Ashgabat International Airport. Mula sa pagbaba ng eroplano, may kakaiba na. Sa harap ng immigration, may isang malaking billboard, SM Prime. Sa tabi nito, may advertisement ng Jollibee. Sa kabilang banda, may advertisement ng mga appliances ng Hanabishi. Gulat na gulat ako at lumingon-lingon. Napagkamalan kong nasa Naiya, Manila ako. Nang dumaan ako sa customs, tiningnan ng opisyal ang aking pasaporte at nagtanong, Pilipinas? Sumagot ako sa Ingles. Hindi. Tumango ang opisyal at sinabi, maraming dumarating na Pilipino. Negosyo. Iyon ang unang palatandaan na narinig ko sa bansang ito. Sumakay ako ng taxi. Ang driver ay nasa huling bahagi ng 20s at may kakaibang musikang umaalingaw-ngaw sa radyo. Pamilyar na melodiya, ito ay kanta ng isang P-pop group. Sa loob ng isang taxi sa Turkmenistan, tumutugtog ang Filipino pop. Kinakanta ng driver ang melodiya. Hindi niya alam ang lyrics, ngunit perpekto ang rhythm. Nagtanong ako, gusto mo ng musika ng Pilipinas? Tiningnan ako ng driver sa rearview mirror at itinaas ang kanyang hinlalaki. Pilipinas, good. Jollibee, good. Mega Build, good. Nang makapasok ako sa lungsod, napipi ako. Ang tanawin na bumungad sa akin ay kakaiba sa anumang lungsod na nakita ko. Lahat ng gusali ay puti. Walang katapusang puting gusali na gawa sa marmol, presidential palace, tanggapan ng gobyerno, mga hotel, mga condominium, lahat puti. Nalaman ko kalaunan na ang lungsod na ito ay nasa Guinness Book of World Records, ang lungsod na may pinakamaraming puting marmol na gusali 543. Ngunit ang tunay na sorpresa ay sumunod. Sa iba't ibang sulok ng mga gusali, makikita ang mga pangalang Pilipino, Mega Build Pilipinas, DM Consunji, Ayala Land International. Nagbilang ako sa loob ng taxi. Habang dumadaan sa sentro ng lungsod, 23 na signboard ng kumpanyang Pilipino ang nakita ko. 8 ang signage ng China, 5 ng Russia at 2 ng Turkey. Nangunguna ang Pilipinas. Ipinagmamalaki ng driver. Ang gusaling iyan, gawa ng Pilipinas. Iyon din, Pilipinas. Pati iyon, Pilipinas. Hindi ako makapaniwala. Nagtanong ako, bakit napakaraming kumpanya ng Pilipinas? Nagkibit balikat ang driver at sumagot ng simple, maganda ang gawa ng Pilipinas, tinutupad ang pangako. Dumating ako sa hotel.
Isang 5 bituin na hotel, ngunit pagpasok ko sa lobby, nakita ko agad ang isang sign, Konstruksyon ng Mega Build Pilipinas. Tinulungan ako ng staff sa front desk sa check-in at sinabi niya rin ang parehong bagay. Ang hotel na ito, Pilipinas ang gumawa. Maraming customer na Pilipino ang dumarating. Nagtanong ako, maraming Pilipino rito? Tumango siya. Maraming businessman, mga construction company, energy company, may eroplano na dumarating linggo-linggo. Ito, Verity. Bito. Nang gabing iyon, nagpadala ako ng unang ulat sa headquarters mula sa aking hotel room. Ang impormasyon ay totoo. Oh, mas seryoso pa sa impormasyon. Ang Turkmenistan ay ang pinaka-isoladong bansa sa mundo. Ngunit kinokontrol ng mga kumpanyang Pilipino ang skyline nito. Hindi ito simpleng negosyo. May espesyal na nangyayari. Tinitigan ko ang screen ng aking laptop at nag-isip. Ano ang nangyari? Bakit tinanggap ng isoladong bansang ito ang Pilipinas lamang? Mas malapit ang China, mas pamilyar ang Russia, magkakalahi ang Turkey. Ngunit bakit ang Pilipinas? Kinabukasan, umalis ako upang hanapin ang sagot. 543 na puting gusali. Sino ang nagtayo ng mga gusaling iyon? At bakit ang Pilipinas? Ngunit ang katotohanang natuklasan ko ay mas nakakagulat kaysa sa akala ko. Hindi lang ito tungkol sa kontrata ng konstruksyon. Ito ay kuwento ng isang Pilipino na nagsimula mga 30 taon na ang nakalipas. At ang kuwentong iyon ay bumabalik pa sa 1,400 taon. Kinabukasan, nakumpirma ko ang isang nakakagulat na katotohanan. 8% ng 543 na gusali. Kailangan kong makita ang ibig sabihin ng numerong iyon. Paglabas ko ng hotel, may naghihintay na guide sa akin, isang opisyal na tagapag-ulat na itinalaga ng gobyerno. Sa bansang ito, hindi maaaring gumala ang isang dayuhang mamamahayag ng mag-isa. Palaging may nakabantay. Limitado ang saklaw ng pag-uulat, ngunit ang mga pinahintulutang lugar ay sapat na upang maging kahanga-hanga. Ang pangalan ng guide ay Mergen, isang lalaking nasa unang bahagi ng 40s, mahusay mag-Ingles. Saan mo gustong magsimula? Sumagot ako. Gusto kong makita ang pinakamahalagang gusali sa lungsod na ito. Tumango si Mergen. Kung gayon, magsimula tayo sa Presidential Palace. Sumakay kami ng kotse at nagtungo sa sentro ng lungsod. Walang katapusang puting gusali ang nakalatag sa labas ng bintana. Masakit sa mata dahil sa pagtama ng sikat ng araw. Ito ay parang isang higanteng wedding cake na lungsod. Nagpaliwanag si Mergen. Gustong-gusto ng aming unang pangulo ang kulay puti. Sinasabi niya na ito ay simbolo ng kalinisan at kapayapaan, kaya iniutos niya na ang lahat ng gusali ay itayo gamit ang puting marmol. Nagtanong ako, saan nagmumula ang marmol na ito? Inaangkat namin mula sa Italia, Turkey at Iran. Napakamahal nito. Dumating kami sa harap ng Presidential Palace. Isang malaking puting gusali ang nakatayo. Ang gintong dome ay nagniningning sa sikat ng araw. Ang laki ay nakamamangha, mukha itong mas malaki kaysa sa Versailles Palace. Tiningnan ko ang signage sa harap ng gusali. Nakasulat doon, Konstruksyon ng Mega Build Pilipinas. Ipinagmamalaki ni Mergen, kumpanya ng Pilipinas ang nagtayo, pinakamahusay na kalidad. Nagulat ako at nagtanong, ang Presidential Palace, kumpanya ng Pilipinas ang nagtayo? Oo. Kumpanya ng konstruksyon ng Pilipinas. Sila ang pinakapinagkakatiwalaang kumpanya sa aming bansa. Sumunod, binisita namin ang National Assembly Building. Isa ring puting marmol na gusali. Malalaking haligi ang nakahanay at sa gitna, kumakaway ang bandila ng Turkmenistan. Tiningnan ko ang signage, konstruksyon ng DM Konsunji. Ang sumunod ay ang Olympic Stadium. Isang higanteng stadium na may kapasidad na 50,000 upuan. Ang disenyo ng bubong ay kakaiba, sinasabing may hugis ulo ng kabayo dahil ang Turkmenistan ay bansa ng mga kabayo. Ang signage ay internasyonal na paliparan ng Ashgabat, konstruksyon ng Mega Build Pilipinas, New Government Building, Philippine Construction Company, International Convention Center, Philippine Engineering Firm, Luxury Residential Complex, Philippine Housing Developer. Isinusulat ko ang mga pangalan sa aking notebook. Paulit-ulit na lumabas ang mga pangalan ng kumpanyang Pilipino.
walang katapusan. Nang magtatanghali na, nagtanong ako sa guide, mayroon ba kayong eksaktong istatistika? Ilang porsyento ng kabuuang gusali ang itinayo ng mga kumpanya ng Pilipinas? Nag-isip sandali si Mergen at sumagot, hindi ko alam ang eksaktong bilang, ngunit narinig ko na mga 80%. 80%? Inulit ko ang numero. 434 sa 543 na gusali itinayo ng mga kumpanyang Pilipino. Hindi lang isang kumpanya, kundi iba't ibang kumpanya ng konstruksyon ng Pilipinas ang magkasamang bumuo ng lungsod na ito. Nagtanong ako, bakit ang Pilipinas? Hindi ba mas malapit ang China at mas pamilyar ang Russia? Nagbago ng kaunti ang ekspresyon ni Mergen. Lumingon siya at binaba ang boses. Mura ang mga kumpanya ng China, ngunit masama ang kalidad. Hindi rin sila tumutupad sa pangako. Hindi nila natatapos sa takdang oras at humihingi ng karagdagang bayad pagkatapos. Tumango ako. Russia? Maraming kumpanya ng Russia noon. Noong panahon ng Soviet, ngunit minamaliit nila kami. Sinasabi nilang magkapatid kami, ngunit tinitingnan kami ng pataas. At sobrang dami nilang hinihinging suhol. Turkey? Hindi ba sila magkakalahi? Ngumiti ng mapait si Mergen. Sinasabi ng Turkey na magkapatid kaming bansa, ngunit dahil magkapatid, mas komplikado. May kinalaman sa politikal na interes. Mahirap ang pure na negosyo. And false vs on 5. Kung gayon, paano ang Pilipinas? Nagningning ang mga mata ni Mergen. Iba ang Pilipinas, tumutupad sa pangako. Maganda ang kalidad at hindi sila humihingi ng suhol. Hindi humihingi ng suhol. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa aking tainga. Nagtanong ulit ako, totoo ba iyan? Posible bang magnegosyo sa bansang tulad nito nang walang suhol? Tumango si Mergen. Mahirap paniwalaan, ngunit totoo. Ang mga kumpanya ng Pilipinas ay nakikipagsapalaran sa kalidad sa halip na suhol. Kaya sila ang pinagkakatiwalaan ng aming gobyerno. Hapon, bumisita ako sa isang construction site. Isang bagong gusali ng gobyerno ang itinatayo. Sa site, nagtatrabaho ng magkasama ang mga Pilipinong engineer at Turkmenistanong manggagawa. Nakilala ko ang site manager. Isang Pilipino, nasa unang bahagi ng 50s. Humiling siyang huwag isiwalat ang kanyang pangalan. Nagtanong ako, hindi ba mahirap magnegosyo sa bansang ito? Sumagot siya, hindi madali sir. Ngunit pinananatili namin ang aming prinsipyo. Tinatapos namin sa araw na ipinangako at tumutugma sa kalidad na ipinangako. Iyan ang estilo ng Pilipinas. Naranasan mo na bang hiningan ng suhol? Nanahimik siya sandali at sinabi, oo, marami noong una, ngunit tumanggi kami. Ito ang patakaran ng kumpanya. Mahirap noong una, muntik na kaming maagawan ng proyekto. Ngunit sa paglipas ng panahon, nag-ipon ng tiwala. Nang malaman ng lahat na hindi kami tumatanggap ng suhol, nagkaroon kami ng imahe ng malinis na kumpanya. Nagsimulang gusto kami ng mga opisyal ng gobyerno. Ang kumpanyang hindi mo na kailangang bigyan ng suhol, ang kumpanyang mapagkakatiwalaan. Iyan ang naging tatak namin. Narinig ko ang kuwento at nag-isip ako. Paradoxical. Ang pagtanggi sa suhol sa isang kurap na bansa ay naging kanilang kalamangan sa kompetisyon. Sa pagbalik sa hotel kinagabihan, sinabi ni Mergen, Ginoong Reyes, may isa pa akong ibabalita. Ano iyon? Sa tingin ko, kailangan mong makilala ang isang tao bukas. Ang taong nakakaalam ng simula ng lahat ng ito. Nag-usisa ako. Sino? Sumagot si Mergen, ang Pilipinong unang dumating sa bansang ito. Mga 30 taon na ang nakalipas. Nandito pa rin siya. Siya ang nagsimula ng lahat. Mga 30 taon, simula noong bumagsak ang Unyong Sobyet. Isang tao na tumagal ng halos 30 taon sa isoladong bansang ito. Interesado akong malaman kung sino siya. Nang gabing iyon, nagpadala ako ng pangalawang ulat sa headquarters. 80% ng 543 na gusali ay gawa ng mga kumpanyang Pilipino. Presidential Palace, National Assembly Building, Olympic Stadium, Airport, halos lahat ng landmark ng bansa ay itinayo ng Pilipinas. Ang sikreto, kalidad, tiwala at pagtanggi sa suhol. Bukas, makikilala ko ang taong nakakaalam ng simula ng lahat ng ito. Tinitigan ko ang labas ng bintana. Kahit gabi,
Nagniningning ang mga puting gusali dahil sa ilaw, mga gusaling gawa ng Pilipinas. O 10%. Ang numerong iyon ay patuloy na umiikot sa aking isip. Paano ito naging posible? Wala dapat noong 30 taon na ang nakalipas. May isang taong nagsimula nito. Paano humantong sa 1% ang simula na iyon? At isang mas malalim na tanong, posible bang tumagal ng halos 30 taon nang walang suhol? Kailangan mayroong isang espesyal na sikreto sa isa sa pinakakurap na bansa sa mundo. Kinabukasan, malalaman ko ang sikretong iyon sa pamamagitan ng kuwento ng isang tao at ang kuwentong iyon ay mas nakakaantig kaysa sa inaasahan ko. Nang tumanggi ako sa suhol, direkta akong tinawagan ng Pangulo. Malapit ko nang malaman kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito. Kinabukasan, sinundo ako ni Merjen. Dinala niya ako sa isang maliit na opisina sa labas ng lungsod. Ito ang tanggapan ng Megabuild Pilipinas sa Turkmenistan. Mas simple ang opisina kaysa sa inaasahan. Walang magarbong interior, walang malaking signage. Isang ordinaryong 2 palapag na gusali. Ngunit dito ginawa ang kasaysayan sa loob ng halos 30 taon. Doon, nakilala ko ang isang lalaki, Engra Ramon Monching de la Cruz, 58 taong gulang. Project General Manager ng Megabuild Pilipinas sa Turkmenistan. Ang unang impresyon ay ordinaryo. Hindi matangkad, mahinahon ang boses. Ang kanyang mukha ay may marka ng matinding sikat ng araw sa gitnang Asya. Ngunit ang kanyang mga mata ay may halos 30 taon ng kasaysayan, malalim, matibay at hindi natitinag. Maligayang pagdating. BBC correspondent po pala kayo. Nakipagkamay ako at nagtanong, narinig ko po na halos 30 taon na kayo rito sa bansa. Totoo po ba? Tumango si De La Cruz. Opo. Una po akong dumating noong 1997. 30 taon pa lang ako noon. 1997. 6 na taon pagkatapos bumagsak ang Unyong Sobyet. Noong panahong wala pa, pagkatapos ng paglaya ng Turkmenistan. Nagtanong ako, bakit po kayo pumunta sa bansang ito? Ngumiti ng mapait si De La Cruz. Sa totoo lang, dahil walang gustong pumunta. Nag-recruit ang kumpanya ng volunteer, ngunit walang nagtaas ng kamay. Noong panahong iyon, mahirap hanapin sa mapa ang Turkmenistan. Wala pang internet noon, kaya walang impormasyon. Ngunit, halos 30 taon. Bakit kayo nagtagal? Nag-isip sandali si De La Cruz. Dahil bata pa ako. Gusto kong makipagsapalaran. At sa totoo lang, matindi ang kompetisyon sa Maynila. Maraming mas maganda ang edukasyon kaysa sa akin. Mas mahusay mag-Ingles, mas maraming koneksyon. Naisip ko, baka may chance ako kung pupunta ako sa lugar na walang pumupunta. Tumingin siya sa labas ng bintana habang nagre-recall. Tumutol ang tatay ko. Saan ka pupunta? Sabi niya. Hindi Africa, kundi gitnang Asya. Umiyak ang nanay ko. Ngunit nagpumilit ako. May gusto akong patunayan na may magagawa ako. Ano po ang unang dating ninyo? Komplikado ang ekspresyon ni De La Cruz. Nakakagulat. Ang airport, parang bodega. May butas ang runway at basag ang salamin ng gusali ng airport. Naghintay ako ng 2 oras sa immigration. Hindi sila marunong mag-Ingles. Russian lang. At hindi ako marunong mag-Russian. Paano po kayo nakikipag-ugnayan? Kilos at senyas. At kung ipapakita mo ang numero sa calculator, kadalasan ay naiintindihan nila. Sobrang hirap noong unang 3 buwan. Naiinis ako dahil hindi ako makapag-usap. Lungkot na lungkot ako. Nagpatuloy si De La Cruz. Masama ang kalsada at ang mga gusali ay luma pa noong panahon ng Sobyet. Madalas mawalan ng kuryente at madalas walang tubig. Hindi lang minsan o 2 beses akong nagpalipas ng gabi sa hotel room gamit ang kandila. Minsan, noong taglamig, huminto ang heater, kaya 5 sapin ng damit ang suot ko habang natutulog. Hindi po ba kayo nagsisi? Nagsisi. Daan-daang beses. Lalo na noong unang taon, araw-araw akong nagsisi. Bakit ako pumunta rito? Sana nagpakasarap na lang ako sa Maynila. Gabi-gabi ko itong iniisip. Nagtanong ako, kung gayon, bakit hindi kayo umuwi? Ngumiti si De La Cruz, dahil sa pride. Kung umuwi ako, ano ang sasabihin ng mga tao? Oh, ayan na, hindi na kayanan. Umuwi. Ayaw kong marinig ang mga salitang iyon. At, sa totoo lang, nakita ko ang potential.
Anong potential? Ang potential na uunlad ang bansang ito. Napakalaking natural gas. Mayroon ding langis. Kung may resources, may papasok na pera, at kung may pera, may pangangailangan sa konstruksyon. Nakita ko iyon, and demon, oh man. And demon, nanahimik siya sandali at sinabi, nagsimula ako sa maliliit na proyekto noong una. Isang residential complex. 50 units lang. Hindi iyon malaking proyekto noong panahong iyon. Sa Pilipinas, hindi mo man lang mapapakita ang calling card mo sa ganoong kalaking proyekto. Nagtanong ako, paano po ninyo nakuha ang proyektong iyon? Sa presyo, mas mura ang alok namin kaysa sa ibang kumpanya. Halos walang tubo. Tinanong ako ng kumpanya kung bakit ko ginawa iyon, ngunit kumbinsido ako. Kapag nagtagumpay lang ang unang proyekto, magbubukas ang susunod. Bumaba ang boses ni De La Cruz. Doon dumating ang unang pagsubok. Anong pagsubok? Mga isang buwan pagkatapos magsimula ang konstruksyon, may opisyal ng gobyerno ang bumisita. Isang lalaking nasa 40s, nakasuot ng suit. May dala siyang interpreter. Nagre-recall si De La Cruz. Ang sabi niya, para maging maayos ang proyekto, kailangan ng tulong. Problema sa permit, problema sa pagpasok ng materials, problema sa labor. Sabi niya, kaya niya raw ayusin, ngunit may kondisyon. Magkano ang hiningi? 10% ng halaga ng proyekto. Noong panahong iyon, ilang milyon din iyon, sabi niya. Kung hindi raw ako magbabayad, kakanselahin ang permit. Nagbanta siya na ipapatigil ang konstruksyon. Nagtanong ako, ano po ang ginawa ninyo? Tumiim ang mga mata ni De La Cruz. Tumanggi ako. Tumanggi kayo? Sa bansang ganoon? Opo, patakaran ng kumpanya. Ang kumpanya ng Pilipinas ay hindi nagbibigay ng suhol sa mga overseas project. Sinunod ko lang ang prinsipyong iyon. Hindi ako makapaniwala. Ngunit, realistic po ba iyon? Sa bansang tulad nito? Tumango si De La Cruz. Hindi po madali. Kinabukasan pag-alis ng opisyal, na-hold nga ang permit. Naipit ang mga materials. Ang semento ay naipit sa customs sa loob ng 2 buwan. Ganap na huminto ang konstruksyon. Ano po ang ginawa ninyo? Nagtiyaga kami. Nagulat ako sa kumpanya at sinabi rin ng kumpanya na panatilihin ang prinsipyo. Naghintay kami. 2 buwan, 3 buwan. Nakaupo lang kami sa construction site. Walang magawa. Ngumiti ng mapait si De La Cruz. Sobrang hirap noong panahong iyon. Ang mga lokal na empleyado ay kailangang bayaran, ngunit dahil walang trabaho, walang pera, tinatanong nila ako kung bakit hindi kami nagtatrabaho at hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko naman pwedeng sabihin na dahil hindi kami nagbigay ng suhol, ano po ang naging resulta. Sumigla ang ekspresyon ni De La Cruz. May plot twist. Pagkaraan ng mga 3 buwan, isa pang opisyal ang bumisita. Mas mataas ang posisyon. Ang tanong niya, bakit huminto ang konstruksyon? Sinabi ko ang totoo, na hiningan ako ng suhol at nang tumanggi ako, iyon ang nangyari. Ano po ang reaksyon niya? Nagulat siya. At pagkaraan ng ilang araw, naayos ang lahat. Lumabas ang permit, pumasok ang mga materials, at nagpatuloy ang konstruksyon. Nalaman ko kalaunan na ang opisyal na humingi ng suhol ay inilipat sa ibang departamento. Nagkaroon ng problema yata. Nagtanong ako, ano po ang nangyari? Ang pagtanggi namin sa suhol ay na-report sa mas mataas. Doon nagkaroon ng gulo. Siguro, may mas mataas na gustong magsuhol at ang mas mababa ay sumingit sa gitna. Ang resulta, naging pabor sa amin. Nagpatuloy si De La Cruz. Pagkatapos noon, kumalat ang balita. Hindi nagbibigay ng suhol ang kumpanya ng Pilipinas. Noong una, tinatawag kaming mga hangal. Paano raw kami magnenegosyo ng walang suhol? Ngunit sa paglipas ng panahon, ibang reaksyon ang lumabas. Anong reaksyon? Naging reputasyon namin na malinis na kumpanya. Hindi rin tanga ang gobyerno ng bansang ito. Alam nila na kapag may suhol, nagiging komplikado ang trabaho. Hindi mo alam kung sino ang kukuha ng magkano sa gitna. Ngunit sa kumpanya ng Pilipinas, wala niyan. Ang halaga ng kontrata ay napupunta ng buo sa proyekto. Kaya, sure na maganda ang kalidad. Idinagdag ni De La Cruz at may isang decisive na pangyayari. Ano po iyon? Nang matapos ang isang condominium. 2 linggo kaming ahead sa schedule. Maganda rin ang kalidad.
Masaya ang mga nakatira, ngunit nagkaroon ng problema. Anong problema? Pagkaraan ng 3 buwan, may tumagas na tubig sa plumbing. Construction error namin. Agad akong na-report at kailangan kong pumili. Seryosong sinabi ni De La Cruz. 2 option. Una, magpanggap na walang alam. Kapag lumampas ang warranty period, hindi na namin responsibilidad. Pangalawa, aminin ng tapat at ayusin ng libre. Ano po ang ginawa ninyo? Inayos namin ng libre. Tinanong ako ng kumpanya kung bakit ko ginawa iyon, ngunit kumbinsido ako. Kung titipirin ko ang pera, mas malaking bagay ang mawawala sa akin kalaunan. Nagningning ang mga mata ni De La Cruz. Na-report iyon sa gobyerno na ang kumpanya ng Pilipinas ay umamin sa sarili nilang pagkakamali at inayos ng libre. Nag-iwan iyon ng malaking impresyon dahil walang ganoong nangyayari sa bansang ito. Kadalasan, naghahanap ng dahilan o humihingi ng karagdagang bayad. Nagpatuloy si De La Cruz. Pagkatapos noon, patuloy na pumasok ang mga proyekto. Pangalawa, pangatlo, pang-apat. Unti-unting lumalaki ang sukat at dumating ang decisive moment. Kailan po? Ang bidding para sa proyekto ng Presidential Palace. Nakinig ako ng mabuti. Noong panahong iyon, nagdesisyon ang gobyerno ng Turkmenistan na magtayo ng bagong Presidential Palace, isang gusali na magiging mukha ng bansa. Sumali sa bidding ang mga kumpanya mula sa China, Turkey, Russia at France. Mga kumpanyang mas malaki kaysa sa amin. Sumali rin po ba ang Mega Build Pilipinas? Opo, ngunit sa totoo lang, wala kaming inaasahan, napakaliit namin, at kami ang pinakamahal. Mas mababa ng mahigit 20% ang presyo ng ibang kumpanya kaysa sa amin. Ngumiti si De La Cruz. Kami po ang nanalo. Paano? Nalaman ko kalaunan na direkta raw na iniutos ng Pangulo. Ibigay daw sa kumpanya ng Pilipinas. Nagtanong ako kung bakit at ang dahilan dahil ang kumpanyang iyon ay hindi tumatanggap ng suhol, mapagkakatiwalaan sila. Iyon lang ang dahilan. Nagulat ako. Paradoxical. Ang pagtanggi sa suhol sa isang kurap na bansa ay nagbigay sa kanila ng tiwala ng pinakamataas na pinuno. Nagpaliwanag si De La Cruz. Kung iisipin, natural lang, ilagay mo ang sarili mo sa posisyon ng Pangulo. Kung ibibigay mo ang Presidential Palace sa isang kumpanyang may suhulan, hindi mo alam kung sino ang kukuha ng magkano sa gitna, bababa rin ang kalidad. Ngunit kung ibibigay mo sa kumpanyang hindi tumatanggap ng suhol, ang halaga ng kontrata ay mapupunta ng buo sa konstruksyon. Garantizado ang kalidad. Nagtanong ako, kumusta po ang konstruksyon ng Presidential Palace? Naging seryoso ang ekspresyon ni De La Cruz. Ito ang pinakamahirap na proyekto sa buhay ko. Tumagal ng 3 taon. 2,500 katao ang nagtrabaho. Dahil direktang interesado ang Pangulo, napakalaki ng pressure. Ano po ang pressure? Kailangan mong mag-ulat ng progress linggo-linggo. Kung medyo maantala ka, tatawagan ka agad. At sobrang taas ng kalidad. Napamantayan. Isang-isang marmol ang iniinspeksyon. Kung medyo iba ang kulay, sinasabing dalhin ulit. May isang beses na hindi raw gusto ang dekorasyon ng kisame, sinabing ulitin. Halos tapos na iyon, ngunit nag-overtime kami ng 1 buwan para gawin ulit. Nang mag-recall si De La Cruz, alam din ng gobyerno ang pagsisikap na iyon. Ano po ang pakiramdam ninyo nang matapos? Naluha si De La Cruz. Noong turnover ceremony, dumating mismo ang Pangulo at nakipagkamay siya sa akin. Salamat. Tama na nagtiwala ako sa Pilipinas. Noong panahong iyon, muntik na akong umiyak. Naisip ko, sulit ang 10 taon ng tiyaga. Nagtanong ako ng isang personal na tanong. Halos 30 taon. Higit sa kalahati ng buhay ninyo. Kumusta po ang pamilya ninyo? Naging malungkot ang ekspresyon ni De La Cruz. Iyan ang pinakamahirap. Sa Pilipinas ako nagpakasal. Nasa Maynila ang asawa ko. Sa Pilipinas din ipinanganak ang mga anak ko. Magkahiwalay kayo? Opo. Umuuwi ako sa Pilipinas 3 beses sa isang taon. Pasko, Holy Week, at kaarawan ng mga anak ko. Hindi rin ako pwedeng tumagal ng higit sa 1 linggo. Kung may proyekto, kailangan kong bumalik agad. Bumuntong hininga si De La Cruz. Hindi ako nakapunta sa graduation ng aking panganay, pati na rin sa graduation ng high school
pati ang enrollment sa college niya. Tanging ang college graduation lang ang napuntahan ko. Ang asawa ninyo siguro ay naghirap din. Tumango si Dela Cruz. May isang beses, umiyak ang asawa ko sa telepono at sinabi, "Hindi ka na asawa, hindi ka na ama. Tigapagpadala ka na lang ng pera." Hindi ako nakatulog ng ilang araw matapos marinig ang mga salitang iyon. Ngunit bakit po nagpatuloy kayo sa trabahong ito? Tumingin si Dela Cruz sa labas ng bintana. Nagniningning ang mga puting gusali sa sikat ng araw. Dahil naniniwala ako na may meaning ang ginagawa ko rito. Nakikita mo ba ang mga gusaling iyan? Ako ang nagtayo. Gawa ng mga kamay ko. Ang mga tao rito ay nagtatrabaho, nakatira, at nangangarap sa mga gusaling iyan. Iyon ang fulfillment ko. Nagpatuloy siya. At dinadala ko ang pangalan ng Pilipinas. Kung magpabaya ako, masisira ang pangalan ng buong Pilipinas, hindi ba? Ayaw kong mangyari iyon. Gusto kong marinig ang mga salitang ito. Dumating ang mga Pilipino at nagtrabaho ng maayos. Mapagkakatiwalaan sila. Nagtanong ako, kumusta po ang relasyon ninyo sa pamilya ninyo ngayon? Ngumiti si Dela Cruz. Malalaki na ang mga anak ko. Nagpakasal na ang panganay ko. Ang asawa ko ang naghirap. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit ako namuhay ng ganoon. Minsan, sinabi ng anak ko, "Tatay, ipinagmamalaki kita." Umiyak ako ng umiyak matapos marinig ang mga salitang iyon. Pagkatapos ng interview, dinala ako ni Dela Cruz sa rooftop ng gusali. Mula roon, tanaw ang buong Ashgabat. Walang katapusang puting gusali ang nakalatag. Presidential Palace, National Assembly Building, Olympic Stadium, Manga Hotel, Manga Condominium. Sinabi ni Dela Cruz, "Nakikita mo ba ang gusaling iyan? Iyan ang Presidential Palace, ang una kong malaking proyekto. Ang airport diyan, ang sumunod. Natapos ang hotel na iyan, ilang taon na ang nakalipas. Ang residential complex na iyan, kamakailan lang natapos." Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Sa halos 30 taon, nakita ko kung paano nagbago ang lungsod na ito. Nagsimula sa wala, at ngayon, naging lungsod na nasa Guinness Book. Isang karangalan na naging bahagi ako ng pagbabagong iyan. Nagtanong ako ng huling tanong, "Ano po ang gusto ninyong sabihin sa mga susunod na henerasyon?" Seryosong, sumagot si Dela Cruz. "Gusto kong sabihin, panatilihin ang prinsipyo. Ang suhol ay maaaring madali, ngunit sa pangmatagalan, ito ay lason." Nagtagal kami sa bansang ito sa loob ng halos 30 taon dahil pinanindigan namin ang prinsipyo. Ang tiwala ay hindi nabubuo sa isang gabi. Ngunit kapag nabuo na, hindi ito madaling masisira. Sa pagbalik sa hotel, nag-isip ako. Halos 30 taon ng tiwala, ang sakripisyo ng isang tao. Tumanggi sa suhol, tumupad sa pangako, at pinatunayan sa pamamagitan ng kalidad. Iyon ang lumikha sa numerong 80%. Ngunit, maipapaliwanag ba ang lahat ng ito sa tiwala lang sa konstruksyon? Iyon lang ba ang dahilan kung bakit binuksan ng pinakaisoladong bansa sa mundo ang pinto nito lamang sa Pilipinas? Ang tiwala na naipon sa sektor ng konstruksyon, umabot ba ito sa pagpapalaya sa kultura? Nagbigay ng hint si Mergen. "Ginoong Reyes, may mas nakakagulat pa akong sasabihin bukas." "Ano iyon?" "Ang pinili ng royal family. Sa bansang nagbabawal sa lahat ng banyagang kultura, alam mo ba kung ano lang ang pinayagan?" "Hindi." Ngumiti si Mergen. "Ang Pilipinas." Malalaman ko ang ibig sabihin ng mga salitang iyon kinabukasan. Ipinagbawal ang bale, ipinagbawal ang opera, ipinagbawal ang circus, ipinagbawal pa nga ang gold teeth. Ngunit pinayagan ang mga drama ng Pilipinas. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Kinabukasan, binisita ko ang Ashgabat University. Mayroon daw silang Filipino Language Department. Isang Filipino language department sa pinakaisoladong bansa sa mundo, mahirap paniwalaan. Ang campus ng universidad, tulad ng inaasahan, ay puno ng puting gusali. Sabi nila, Pilipinas din ang nagtayo nito. Sa signage ng campus, nakasulat ang Mega Build Pilipinas. Pumunta ako sa opisina ng Filipino Language Department. Doon, nakilala ko si Professor Gulnaz Tenegbayeva, 52 taong gulang. Mahusay siya magsalita ng Filipino. "Kumusta po? BBC correspondent po pala kayo."
Naghihintay po ako. Nagulat ako. Marunong po kayo mag-Filipino? Tumawa si Professor Gulnaz. Opo. Nagtuturo ako ng Filipino ng mahigit 20 taon. Nagtanong ako, marami po bang estudyante ang nag-aaral ng Filipino sa bansang ito? Dumarami bawat taon. Ngayon, 120 na estudyante ang nakarehistro sa departamento namin. Ang naghihintay ay mahigit 20. Bakit sila nag-aaral ng Filipino? Naging seryoso ang ekspresyon ni Prof. Gulnaz. Para sa trabaho, kapag nagtrabaho ka sa kumpanya ng Pilipinas, 3 beses ang sweldo. Para sa mga kabataan, ang Pilipinas ay ang bansa ng oportunidad. Nagtanong ako ng mas malalim na tanong. Ngunit, hindi ba ipinagbabawal ng bansang ito ang banyagang kultura? Paano pinayagan ang edukasyon sa Filipino? Tumango si Prof. Gulnaz. Magandang tanong. Ikukuwento ko sa inyo. Kinuha niya ang isang lumang artikulo ng pahayagan mula sa bookshelf. Kilala ninyo ba ang aming unang pangulo, si Niazov? Tumango ako. Turkmenbashi, ibig sabihin ay ama ng mga Turkmen. Kilala bilang isa sa pinakakakaibang diktador sa mundo. Nagpaliwanag si Professor Gulnaz. Talagang kakaiba si President Niazov. Ginawa niyang pangalan niya ang buwan. Ang pangalan ng kanyang ina ay ginawa niyang pangalan ng tinapay. Ang library, mga libro lang na isinulat niya ang pinapayagan. Alam ko, Runama, ibig sabihin ay aklat ng kaluluwa. Kailangang basahin ng lahat ng mamamayan. Sinasabing lumabas din ang nilalaman ng aklat na ito sa driver's license exam. Nagpatuloy si Prof. Gulnaz. Ngunit ang cultural policy ay mas extreme. Ipinagbawal ang ballet. Dahil daw ang mga lalaking sumasayaw ay hindi manly. Ipinagbawal din ang opera dahil banyagang kultura raw. Ipinagbawal din ang circus. Ipinagbawal pa nga ang gold teeth. Gold teeth? Opo. Iniutos niya na panatilihin ng mga kabataan ang malulusog na ngipin sa halip na gold teeth. Dapat daw white teeth. Namangha ako. Ngunit lahat ito ay totoo. Kumpiyansa si Prof. Gulnaz. Ngunit ang kakaiba ay ito. Hindi ipinagbawal ang mga Filipino drama. Bakit po? Walang opisyal na dahilan, ngunit may hunch ako. Binaba ni Prof. Gulnaz ang boses. Dahil ang Pilipinas ay hindi banta. Anong ibig sabihin ninyo? Tingnan mo ang China. 1.4 bilyong populasyon kapitbahay namin. Maaari kaming lamunin sa ekonomiya. Nakakatakot, hindi ba? Ang Russia naghari sa amin sa loob ng 70 taon. Bahagi kami ng Unyong Soviet. May trauma kami. Sinasabi ng Turkey na magkalahi kami, magkapatid na bansa, ngunit may political competition. Gusto nilang magpataw ng impluwensiya. Sinabi ni Professor Gulnaz, iba ang Pilipinas. Malayo, maliit, hindi kami inangkin, at hindi rin sila nagtatangkang angkinin kami. Ngunit isa silang matagumpay na bansa. Mula sa pagiging defeated country, naging developed country sa loob ng ilang dekada, hindi ba? Sa aming pananaw, sila ay isang bansang ligtas at may matututunan. Naintindihan ko, ang Pilipinas ay ang safe success model. Idinagdag ni Professor Gulnaz. Ganito rin ang kasalukuyang namumuno. Si President Berdy Muhamedo ay bumisita sa Pilipinas bilang state guest. Pati ang mga anak ng Pangulo pumunta sa Pilipinas. Hindi opisyal, ngunit bumisita ang royal family sa Pilipinas. Opo, walang opisyal na anunsyo, ngunit alam ng lahat dito. May tsismis na ang anak ng Pangulo ay nanatili sa Maynila sa loob ng ilang buwan. Nagulat ako. Ang pinakaisoladong royal family sa mundo ay nagbukas ng pinto sa Pilipinas. Tumawa si Professor Gulnaz at sinabi, ang Pilipinas ay may espesyal na posisyon. Sila lang ang banyagang bansa na tinatanggap dito. Hindi nakakatakot tulad ng China, hindi mapang-api tulad ng Russia, at hindi political tulad ng Turkey. Isang bansang gumagawa lang ng magagandang bagay, tumutupad sa pangako at tahimik na nagtatrabaho. Iyan ang imahe ng Pilipinas. Tanghali, ipinakilala sa akin ni Prof. Gulnaz ang mga graduate na bumisita sa departamento. 10 kabataan ang nagtipon. Nagpakilala silang lahat sa Filipino. Kumusta? Ako si Aigul. Gusto ko ng Filipino drama, kaya nagsimula akong mag-aral ng Filipino. Ngayon, nagtatrabaho ako sa Hanabishi. Ako si Merdan, marketing ang handle ko sa Cherry Mobile. Ako si Selby, gusto ko ang P-pop.
Nagtatrabaho ako sa dealership ng Photon. Mas maganda ang kanilang pronunciation kaysa sa inaasahan ko. Nagtanong ako kay Aigul, "Nakapunta ka na ba sa Pilipinas?" Sumagot si Aigul, "Hindi pa. Ngunit gusto ko talagang pumunta. Manila, Cebu, Palawan. Umaasa ako dahil may training opportunity sa kumpanya." "Bakit mo gustong pumunta sa Pilipinas?" Nagningning ang mga mata ni Aigul. Ang Pilipinas ay ang bansa ng pangarap. Malinis, maunlad, at maraming oportunidad. Sana maging tulad din ng Pilipinas ang bansa namin. Naantig ako sa mga salitang iyon. Ang mga kabataan, sa pinakaisoladong bansa sa mundo, ay tinatawag ang Pilipinas na bansa ng pangarap. Pag-alis ko ng universidad, huling sinabi ni Prof. Gulnaz, Ginoong Reyes, "May isa pa akong ibabalita." "Ano iyon?" "Ang relasyon sa Pilipinas ay hindi nagtatapos sa konstruksyon. May mas malaking proyekto na nangyayari ngayon." "Anong proyekto?" Misteryosong ngumiti si Professor Gulnaz. "Enerhiya. Ang proyektong makakapagpabago sa kapalaran ng bansang ito." Enerhiya? Ang Turkmenistan ay ika-4 sa mundo sa natural gas reserves, ngunit hindi nila maibenta ng maayos ang gas na iyon dahil nakulong sila sa pipeline ng China at Russia. Ngayon, inaalok ng Pilipinas ang solusyon sa problemang iyon. Kailangan kong hukayin pa ito. Ang susunod na destination ay isang eksperto sa larangan ng enerhiya. Ika-4 sa mundo sa natural gas reserves, ngunit walang exit. Kinokontrol ng China ang pipeline at binabarat ang presyo. Ang Russia, naging karibal. Sa bansang nakakulong, nag-alok ang Pilipinas ng bagong pinto. Kinabukasan, nakilala ko ang isang eksperto sa larangan ng enerhiya, Merdan Bayramov, dating Secretary of Oil and Gas, at ngayon ay consultant sa Turkmengas. Isang senior na lalaking 67 taong gulang. Mahusay si Merdan magsalita ng Ingles at Russian. Sabi niya, nag-aral siya sa Moscow noong panahon ng Soviet. Para maintindihan ang sitwasyon ng Turkmenistan, kailangan mong tingnan ang mapa. Itinuro niya ang mapa na nakasabit sa dingding. Kami ay landlocked country. Walang dagat. May Caspian Sea, ngunit ito ay isang Lake Sea. Hindi ito dagat sa ilalim ng international law. Kaya, para i-export ang natural gas namin, kailangan naming dumaan sa ibang bansa. Tiningnan ko ang mapa. Ang Turkmenistan ay napapalibutan ng Iran, Afghanistan, Uzbekistan at Kazakhstan. Sa silangan ay China at sa hilaga ay Russia. Nagpatuloy si Merdan. Sa kasalukuyan, 80% ng gas export namin ay napupunta sa China dahil nakakonekta ang pipeline sa China. Problema ba iyon? Malaking problema. Dahil sila lang ang sole customer namin, wala kaming bargaining power sa presyo. Kailangan naming ibenta sa presyong sinasabi ng China. Ang presyong iyon ay 30% na mas mababa kaysa sa international market price. Nagkalkula ako, malaking pagkalugi. Sinabi ni Merdan, "Russia? May pipeline din kami papuntang Russia, gawa noong panahon ng Soviet. Ngunit itinigil ng Russia ang import. Dahil gas exporter din sila, karibal kami. Mayroon bang ibang route? May route papuntang Europa sa pamamagitan ng Iran. Ngunit nasa ilalim ng international sanction ng Iran, hindi ba? Hindi namin magamit. May route din papuntang India sa pamamagitan ng Afghanistan na pinaplano. Ngunit walang progress dahil sa issue ng seguridad." Bumuntong hininga si Merdan. "Kami ang ika-4 na bansa sa gas sa mundo, ngunit hindi kami kumikita dahil nakulong kami sa pipeline." Nagtanong ako, ano po ang papel ng Pilipinas dito? Nagningning ang mga mata ni Merdan. Nag-alok ang Pilipinas ng bagong paraan. LNG, liquefied natural gas. Gas na ginawang likido sa 162 degrees Celsius. Sa likido na state, maaari itong isakay sa barko at i-export sa buong mundo. Hindi na kailangan ng pipeline. Nagpaliwanag si Merdan. Nag-alok ang mga kumpanya ng Pilipinas na magtayo ng LNG plant. Magtatayo kami ng malaking liquefaction facility sa Caspian Sea. Pagkatapos doon, gagawing likido ang gas at isasakay sa barko papuntang Azerbaijan. Mula sa Azerbaijan, dadaan sa Turkey at papuntang Europa. Posible po ba itong mangyari? Sa teknikal, oo. Ang Pilipinas ay may pinakamahusay na teknolohiya sa mundo sa larangan ng LNG. Keppel Philippines,
Hanjin Heavy Industries, Philippine Shipyard, maraming LNG carrier sa mundo ang gawa ng Pilipinas. Nagulat ako, sinabi ni Merdan, kamakailan. Nag-sign kami ng Memorandum of Understanding para sa kooperasyon sa enerhiya sa Pilipinas. Magkasama kaming magsasagawa ng feasibility study para sa pagtatayo ng LNG plant. Ano po ang progress? Nagpapatuloy ang study. Kung maganda ang resulta, magsasign kami ng formal na kontrata, umaabot sa 10 bilyon ang halaga. Nagtanong ako, bakit po Pilipinas? Mayroon din namang LNG technology ang ibang bansa, hindi ba? Tumawa si Merdan. Hindi lang technology ang kailangan ng tiwala. Nagtatrabaho kami sa Pilipinas sa loob ng halos 30 taon. Tumutupad ang Pilipinas sa pangako. Ang tiwala na iyon ay decisive sa proyektong ito. Ang halos 30 taon ng tiwala. Ang tiwala na binuo ni Enger de la Cruz ay umabot na sa sektor ng enerhiya. Idinagdag ni Merdan, kapag natuloy ang LNG project, magbabago ang kapalaran ng bansa namin. Hindi na kami kailangang umasa sa Tsina. Maari na kaming magbenta sa iba't ibang customer Europa, Pilipinas, India. Ang presyo namin ay magiging international market price. Nagtanong ako, hindi po ba tututol ang Tsina? Naging seryoso ang ekspresyon ni Merdan. Siyempre, hindi sila matutuwa, ngunit kailangan din naming mabuhay. Delikado ang umasa sa isang bansa lang. Ang Pilipinas ang nag-aalok ng exit na iyon. Hapon, bumisita ako sa isang construction site, isang port site sa Caspian Sea, ang lugar kung saan itatayo ang LNG plant sa hinaharap. Isang nakakagulat na tanawin ang nakita ko sa site. May Filipino language class na ginaganap. Sa isang pansamantalang classroom na gawa sa container box, 30 Turkmenong engineer ang nag-aaral ng Filipino. Kumusta? Salamat. Ayos lang. Ang guro ay isang batang Pilipina. Sabi niya, staff siya na ipinadala ng isang Philippine engineering company. Nagtanong ako sa kanya, bakit po kayo nagtuturo ng Filipino sa construction site? Sumagot siya, para sa komunikasyon. Ang mga Pilipinong engineer at ang mga lokal na manggagawa ay nagtatrabaho ng magkasama, ngunit laging kulang ang interpreter. Kung kahit basic Filipino lang ang alam, mas madali ang trabaho. Nagtanong ako sa isang engineer na nag-aaral ng Filipino, hindi po ba mahirap? Sumagot ang isang lalaking nasa 40s, mahirap po. Ngunit gusto kong matuto. Gusto kong matuto ng Filipino technology. Kung marunong ako ng Filipino, mas marami akong matututunan, hindi ba? Pinanood ko ang tanawing iyon at nag-isip. Ang impluensya ng Pilipinas na nagsimula sa konstruksyon ay lumalawak sa edukasyon at enerhiya. Mukhang may malalim na ugnayan na lampas sa economic partnership. Sa pagbalik sa hotel, sinabi ni Merjen, Ginoong Reyes, may huli akong ipapakita sa inyo. Ano iyon? Ang patunay na hindi aksidente ang lahat ng ito. Isang kwento 1,400 taon na ang nakalipas. 1,400 taon na ang nakalipas? Ano po ang koneksyon niyan sa kasalukuyan? 1,400 taon na ang nakalipas, nagkonekta ang Pilipinas at ang mga Turkic people sa pamamagitan ng Silk Road. At ngayon, nagkita muli ang kanilang mga inapo sa gitnang Asya. Aksidente lang ba? Kinabukasan, inanyayahan ako ni Professor Gulnaz sa University Library. May gusto akong ipakita sa inyo. Kinuha niya ang isang lumang libro ng kasaysayan. Isang libro tungkol sa sinaunang kasaysayan ng Turkmenistan. Alam ninyo ba kung sino ang mga ninuno ng aming race? Sumagot ako, mga Turkic people, hindi ba? Tama. Ngunit alam mo ba ang orihinal na pangalan ng Turkic? Umiling ako. Binuksan ni Prof. Gulnaz ang libro. Gökturks, isang malaking imperyo na naghari sa gitnang Asya mula ika-6 hanggang ika-8 siglo. Pamilyar sa akin ang pangalang Gökturks. Nagpatuloy si Professor Gulnaz sa pagpapaliwanag. 1,400 taon na ang nakalipas, ang silangang Asya at gitnang Asya ay nagkaroon ng aktibong pagpapalitan sa pamamagitan ng Silk Road. Alam mo ba ang Shosoin Treasure House sa Nara, Pilipinas? Tumango ako. Maraming artifacts mula sa Persia at gitnang Asya doon. Ang kultura ng aming mga ninuno, ang Gökturks, ay naipasa rin sa Pilipinas. Naantig ako.
Nakakonekta na sila 1,400 taon na ang nakalipas sa pamamagitan ng Silk Road. Sinabi ni Prof. Gulnas, ang nakakatuwa ay muling nagkonekta ang ugnayang iyon ngayon. Anong ibig sabihin ninyo? Sa linguistic na aspeto, may teorya na ang Pilipino at ang wika namin ay malalayong kamag-anak. Ang Altaic Language Family Theory, sinasabing magkatulad ang grammar at magkapareho ang ugat ng salita. Ang Pilipinas? Opo. Ang mga bansang nagpapalitan sa Silk Road 1,400 taon na ang nakalipas ay nagkita muli sa gitna ng gitnang Asya. Nangilabot ako. Masyadong dramatic para maging aksidente. Tumawa si Professor Gulnas. Siyempre, hindi alam ng mga modernong Pilipino ang kasaysayang ito nang pumunta sila sa Turkmenistan. Pumunta sila para sa negosyo. Ngunit, kung titingnan sa kasaysayan, ito ay reunion. Ang mga malalayong kapatid bumalik. Nagtanong ako, alam din ba ng mga tao sa Turkmenistan ang kasaysayang ito? Oo, nag-aaral sila. Itinuturo namin ang nilalaman na ito sa departamento. Sobrang saya ng mga estudyante. Naantig sila sa katotohanan na ang Pilipinas at kami ay konektado na 1,400 taon na ang nakalipas. Nagtanong ako kay Aigul, ang graduate na nakita ko kanina. Alam mo ba ang kasaysayang ito? Tumango si Aigul. Opo, natutunan ko noong nag-aaral ako. Nakakagulat talaga na ang Pilipinas ay hindi lang isang malaking bansa, kundi isang matandang kapatid. Nagbago ba ang pananaw mo sa Pilipinas dahil sa katotohanang iyon? Tumawa si Aigul. Mas naging familiar ako. Iba rin kapag nanonood ako ng Filipino drama. Hindi lang foreign drama, kundi drama ng kapatid naming bansa. Naantig ako. Binabago ng kasaysayan ng kasalukuyan. Hapon, binisita ko ang National Museum, isang exhibition hall na tumatalakay sa kasaysayan ng Turkmenistan. Doon, nakita ko ang mga artifact mula sa panahon ng Gökturks. Espada, horse gear, metal ornament. Nagpaliwanag ang curator ng museo. Ang mga artifact na ito ay mula sa ika-6 hanggang ika-8 siglo, panahon ng Gökturk Empire. Tingnan mo, ang mga pattern na ito ay kadalasang animal, kabayo at wolf. Tiningnan kong mabuti ang mga artifact, parang nakita ko na ang mga ito kung saan. Sinabi ng curator, ang nakakatuwa ay ang mga pattern na ito ay similar sa mga artifact na nahukay sa mga ancient tomb sa Pilipinas. Nagpapatuloy ang pag-aaral sa pagitan ng mga scholar. May cultural connection pa. Kinagabihan, sa pagbalik sa hotel, nag-isip ako. Ang ugnayan na nagsimula sa konstruksyon ay lumawak sa enerhiya at nakaugat sa kasaysayan noong unang tumapak si Enger de la Cruz sa lupaing ito. 30 taon na ang nakalipas, siya ay nagpapatuloy ng ugnayan 1,400 taon na ang nakalipas. Siyempre, hindi niya alam. Ang reunion ng mga malalayong kapatid, ang mga salitang iyon ay patuloy na umiikot sa aking isip. Aksidente lang ba? O tadhana? May huli akong kailangang makilala. Ang susunod na henerasyon na magpapatuloy sa ugnayang ito. Ang mga kabataan ng Turkmenistan, binago ng Filipino, ang buhay ko. Ang nagsabi ng mga salitang ito ay isang batang babae na 26 taong gulang. Habang nakikinig sa kanyang kwento, naintindihan ko ang meaning ng lahat ng paglalakbay na ito. Sa umaga ng huling araw, nakipagkita ako muli kay Aigul, ang graduate na nakita ko kahapon. Nagtatrabaho siya sa branch ng Hanabishi sa Ashgabat. Ang lugar ng aming tagpuan ay isang cafe sa sentro ng lungsod, isang Filipino-style cafe. Ang menu kape, taho, halo-halo ay nakasulat sa Filipino. May poster ng P-pop group sa dingding at tumutugtog ang OPM sa speaker. Ngumiti ng maliwanag si Aigul at lumapit. Naalala ninyo po ako? Tumango ako. Opo, BBC correspondent. Nagkita tayo kahapon sa Filipino Language Department. Sabi mo, nagtatrabaho ka sa Hanabishi. Opo, marketing po ang trabaho ko. Nag-order ako ng kape at umupo sa harap niya. Paano po kayo natuto ng Filipino? Nag-recall si Aigul. Dahil po sa drama noong una. Noong high school ako, binigyan ako ng kaibigan ko ng file ng Filipino drama. Nakakatuwa ang unang drama na napanood ko. Kung gayon, nagsimula kang mag-aral ng Filipino?
Umiling si Aigul. Hindi agad. Noong una, nanood lang ako ng drama. Akala ko, maganda ang Filipino. Ngunit hindi ko naisip na pag-aaralan. Ngunit, noong college entrance exam, kailangan kong magdesisyon. Anong course ang kukunin ko? Ano po ang sinabi ng mga magulang ninyo? Ngumiti ng mapait si Aigul. Tumutol sila. Sabi ng tatay ko, mag-law ka. Sabi ng nanay ko, mag-med. Gusto nila ng stable job. Sabi nila, ano raw ang gagawin ko sa pag-aaral ng Filipino? Saan ko raw gagamitin ang wika ng islang iyon? Ngunit, bakit po Filipino Language Department ang pinili ninyo? Nagningning ang mga mata ni Aigul. Dahil po sa tito ko. Ang tito ko ay nagtatrabaho sa Philippine Construction Site, sa Mega Build Pilipinas. Laging sinasabi ng tito ko, kapag nagtrabaho ka sa kumpanya ng Pilipinas, 3 beses ang sweldo kaysa sa iba at nirerespeto kami ng mga Pilipino. Tumango ako, kaya kinumbinsi ko ang mga magulang ko. Kung mag-aaral ako ng Filipino, makakahanap ako ng trabaho sa kumpanya ng Pilipinas. Magkakaroon ako ng malaking sweldo. Noong una, hindi sila naniwala. Ngunit noong second year ako sa college, nag-intern ako sa Cherry Mobile. Mula noon, nagbago ang isip ng mga magulang ko. Kumusta po ang internship experience ninyo? Tumawa ng maliwanag si Aigul. The best po. Nagtrabaho ako sa branch ng Cherry Mobile sa Ashgabat sa loob ng 3 buwan. Natuto ako ng marami sa ilalim ng Filipino manager. Ang paraan ng pagtatrabaho, ang paraan ng komunikasyon, ang paraan ng paglutas ng problema lahat iba. Ano po ang iba? Systematic po. Ang mga kumpanya po namin medyo impromptu. Nagtatrabaho lang kami base sa sitwasyon noon. Ngunit ang kumpanya ng Pilipinas, nagpaplano sila at isinasagawa ayon sa plano at tinitingnan ang resulta. Noong una, naiinis ako, ngunit nalaman ko kalaunan na mas efficient iyon. Nagtanong ako, pagka-graduate, agad kayong nagtrabaho sa Hanabishi? Opo, pagka-graduate agad. Filipino rin ang interview. Matindi ang competition. 70 ng applicant, 3 lang ang napili. Ano po ang trabaho ninyo ngayon? Ipinagmamalaki ni Aigul, marketing po. Pinapalaganap ko ang mga produkto ng Hanabishi sa Turkmenistan. Nagpaplano ng advertisement, nagsasagawa ng event, nagmamanage ng social media. Masaya po. Kontento po ba kayo sa sweldo ninyo? Tumawa si Aigul. 3 beses po kaysa sa ordinary company. Tama ang tito ko, talagang iba ang kumpanya ng Pilipinas. Nagbabayad sila ng sweldo sa takdang oras, nagbibigay ng bonus, at nagbibigay ng training opportunity. Inaabangan ko ang training sa Manila headquarters. No, adango. Nagtanong ako ng mas malalim na tanong. Sa tingin po ba ninyo, ang Pilipinas ay may espesyal na posisyon sa bansang ito? Seryosong sumagot si Aigul. Opo, siguradong dream country ang Pilipinas para sa mga kabataan namin. Malinis, maunlad, at maraming oportunidad. Kapag nanonood kami ng Filipino drama, nakikita namin kung gaano kaganda ang Maynila, hindi ba? High-rise building, magagandang kalye, chic cafe. Gusto naming maging ganoon din. Yeah. Landa, number tao, China o Russia. Nagbago ng kaunti ang ekspresyon ni Aigul. Ang China, medyo nakakatakot. Napakalaki, hindi ba? 1.4 bilyong populasyon. Kung gusto ng China, maaari kaming lamunin sa ekonomiya. Kaya, maingat kami. Ang Russia, may trauma kami. Naalala ng henerasyon ng mga magulang namin ang panahon ng Soviet. Sabi nila, minamaliit daw kami ng mga Ruso noon. Tratong colony, ang alaalang iyon, nandoon pa rin. Nagpatuloy si Aigul. Iba ang Pilipinas. Hindi kami inangkin, hindi sila banta. Isang bansang gumagawa lang ng magagandang bagay, magagandang musika, at magagandang drama, at nirerespeto nila kami. Iyan ang pinakamahalaga. Nagtanong ako, nakapunta ka na ba sa Pilipinas? Hindi pa. Ngunit kung makakapunta ako sa training, maglalakbay din ako. Saan po kayo pupunta sa Maynila? Nagningning ang mga mata ni Aigul tulad ng isang bata. Gusto kong pumunta sa Makati. Nakita ko sa drama, ang daming fashion building. Gusto ko ring pumunta sa Taal Volcano. Gusto kong mamasyal habang kumakain ng taho.
pati na rin sa vegan. Gusto kong magsuot ng barot saya at magpakuha ng litrato. Ngumiti siya at idinagdag, at gusto ko ring manood ng P-pop concert. Fan po ko. Ngumiti ako. Ang kabataan sa pinakaisoladong bansa sa mundo ay nangangarap ng Maynila, gustong-gusto ang pop group at gustong mamasyal sa Taal. Pag-alis namin sa cafe, nakilala ko ang mga co-worker ni Aigul. Si Merdan, 28 taong gulang. Sales ang handle niya sa Cherry Mobile. Nag-aral ako ng Filipino noong college para sa trabaho noong una. Ngunit habang nag-aaral, naging addict ako sa Filipino culture. Drama, anime, music, gusto ko lahat. Kumusta po ang magtrabaho sa kumpanya ng Pilipinas? Nag-isip si Merdan at sumagot. Mahirap po. Sa totoo lang, maraming trabaho, maraming overtime, ngunit fair po. Kinikilala ang pagsisikap ko. Maaari akong ma-promote at tumataas ang sweldo ko. Hindi iyon nangyayari sa kumpanya namin. Kung walang koneksyon, hindi ka mapopromote. Si Selby, 24 taong gulang. Nagtatrabaho siya sa dealership ng Photon. Dahil po sa P-pop, nag-aral ako ng Filipino. Fan po ako. Noong una, gusto ko lang maintindihan ang lyrics ng kanta. Ngunit ngayon, naging propesyon ko na. Ano po ang impression ninyo sa Pilipinas? Tumawa ng maliwanag si Selby. Role model po. Ang Pilipinas, tumayo mula sa pagkatalo, ilang dekada na ang nakalipas, hindi ba? Ngunit ngayon, developed country na. May mga global company sila Cherry Mobile, Jollibee, Megabuild, at may mga global artist din sila. Naniniwala akong kaya rin namin. Hapon, bumisita ako ulit sa Filipino language classroom sa construction site. Ang container classroom na nakita ko kahapon. Ngayon, may class na. 20 engineer ang nakaupo sa mga desk at nag-aaral ng Filipino. Sumulat ang guro sa blackboard. Kumusta? Sumunod ang mga estudyante sa pagbabasa. Kumusta? Salamat, paalam. Mahina ang pronunciation, ngunit puno ng passion. Pagkatapos ng class, nakipag-usap ako sa ilang engineer. Si Bakhtiar, 45 taong gulang na engineer. 15 taon na akong nagtatrabaho sa construction site. 5 taon na akong nagtatrabaho sa kumpanya ng Pilipinas. Bakit po kayo nag-aaral ng Filipino? Seryosong sumagot si Bakhtiar. Gusto ko pong direktang makipag-usap sa mga Pilipinong engineer. Kapag dumaan sa interpreter, nagbabago ang nuance. Halimbawa, kapag sinabi ng Pilipinong engineer, medyo dagdagan pa. Ang isasalin lang ng interpreter ay, dagdagan pa. Ngunit hindi mo alam kung gaano karami ang medyo, hindi ba? Kung direktang makikipag-usap ka, walang ganoong misunderstanding. Ano po ang iba sa kumpanya ng Pilipinas? Nag-isip si Bakhtiar at sinabi, mabusisi po. Nag-iingat sila sa detail. Noong una, naisip ko, bakit ang daming detalye? Sa tingin ko, ayos na yan, ngunit ang mga Pilipino, sinasabi nilang hindi. Kaya raw nilang gawin ng mas mahusay. Noong una, naiinis ako, ngunit kalaunan, nalaman kong tama iyon. Kaya maganda ang kalidad. Idinagdag ni Dovran, 22 taong gulang na engineer. Nagtuturo ako ng Filipino sa anak ko. Umuuwi ako at itinuturo ko sa kanya ang natutunan ko. 7 taong gulang na siya, ngunit marunong na siyang, kumusta at salamat. Bakit po ninyo tinuturuan ng Filipino ang anak ninyo? Seryosong sumagot si Dovran. Para sa future. Sa tingin ko, patuloy na magiging maganda ang relasyon ng Pilipinas at bansa namin. Mas maraming kumpanya ng Pilipinas ang papasok. Kung marunong siya ng Filipino, mas maraming oportunidad siya, hindi ba? Gusto kong magkaroon ng anak ko ng mas magandang buhay kaysa sa akin. Naantig ako sa mga salitang iyon. Ang ugnayan sa Pilipinas ay ipinapasa na sa mga henerasyon. Nakipag-usap din ako sa guro ng Filipino, isang Pilipina, nasa unang bahagi ng 30s. Giengeng. Mia Reyes ang pangalan niya. Gaano na po kayo katagal nagtuturo rito? Sumagot si Gnang. Reyes. Toong taon na po, ipinadala ako ng isang Philippine Engineering Company. Kumusta po ang magturo ng Filipino sa construction site? Tumawa si Jing. Reyes? Fulfilling po. Ang mga estudyante, sobrang sipag. Pagod na sila pagkatapos ng trabaho, ngunit dumarating sila ng isang oras para mag-aral. Napakalaki ng passion nila. Mayroon po ba kayong student na pinaka-naaalala? Nag-isip si Geng.
Reyes at sinabi, si Bakhtiar po, ang in-interview ninyo kanina. Siya ang pinakamasipag. Siya ang pinakamatanda. Ngunit siya ang unang dumarating at huling umaalis. Minsan, tinanong ko siya kung bakit siya sobrang masipag. Ang sabi niya, ayaw kong magpatalo sa mga kabataan. Ngumiti ako. May isa pa po akong naaalala. Nagkaroon kami ng Filipino event noon. Pinagsulat ko ang mga estudyante ng liham sa Filipino. Kahit may mali, isulat lang ng malaya. Doon, may liham si Dovran. Ano po ang nakasulat? Naluhasig ng Reyes. Pilipinas, salamat. Ang future ng anak ko, maliwanag. Iyan ang nakasulat. Mali ang grammar, ngunit naramdaman ko ang puso. Noong panahong iyon, naramdaman ko na may meaning ang ginagawa ko rito. Kinagabihan, nakipagkita ako muli kay Enger de la Cruz. Ito na ang huling interview. Ang lugar ng aming tagpuan ay ang hotel kung saan siya unang tumuloy nang dumating siya sa Turkmenistan. Ngayon, isa na itong lumang gusali, ngunit may espesyal na meaning ito sa kanya. Ito po ang unang tinuluyan ko. Halos 30 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, ito ang pinakamagandang hotel sa lungsod. Ngayon, mukha na itong luma. Tiningnan ko ang paligid. Isang lumang Soviet-style building. Nagbabalat ang pintura, luma na ang carpet. Sa halos 30 taon, ano po ang nararamdaman ninyo? Tumingin si De La Cruz sa labas ng bintana. Sa malayo, makikita ang mga puting gusali. Ang mga gusaling itinayo niya, parang panaginip. Noong una akong dumating, wala itong lahat. Sa lugar ng Presidential Palace na nakikita mo dyan, wala. Disyerto lang na may alikabok. Nagpatuloy siya. Tingnan mo ngayon, puno ng puting gusali. 543 daw. Kami ang nagtayo ng malaking bahagi niyan. 15 na gusali ang direkta kong involved. Ipinagmamalaki po ninyo. May moment po akong pinaka-naaalala. Ngumiti si De La Cruz. Marami. Nang makipagkamay sa akin ang Pangulo noong turnover ceremony ng Presidential Palace, muntik na akong umiyak noon. Nang makita ko ang unang eroplano na lumapag noong opening ceremony ng airport, naantig din ako noon. Nag-isip siya sandali at idinagdag. Ngunit may iba pa akong pinaka-naaalala. Ano po iyon? Kamakailan lang nangyari. Pauwi ako sa hotel noong gabi. May nakakita sa akin na isang binata, isang engineer na nagtatrabaho sa site namin. Nanginginig ang boses ni De La Cruz. Lumapit sa akin ang binata at sinabi, "Salamat po. Sa pagtatrabaho ko sa site ninyo, nakabili ako ng condominium. Nagpakasal din ako. Lahat dahil sa kumpanya ng Pilipinas." Umiyak ako ng umiyak matapos marinig ang mga salitang iyon. Tahimik akong nakinig. Halos 30 taon. Libu-libong tao ang nagtrabaho sa site namin. Ang mga taong iyon ay kumita ng pera, bumili ng bahay, nagpakasal at nagkaanak. Iyan ang dahilan kung bakit ako narito. Hindi lang kami nagtatayo ng gusali, nagtatayo kami ng buhay. Nagtanong ako ng huling tanong, ano po ang magiging relasyon ng Pilipinas at Turkmenistan sa hinaharap? Matatag na sumagot si De La Cruz. Mas magiging maganda pa. Kumbinsido ako dahil may tiwala kaming binuo. Halos 30 taon, hindi namin sinira ang pangako. Ang tiwalang iyon ay ipapasa sa susunod na henerasyon. Idinagdag niya, nakita mo ang mga kabataan kanina, hindi ba? Si Aigul, Merdan, Selby. Ang mga kaibigan na iyon ang magpapatuloy ng relasyon na ito. Magre-retiro na ako. Ngunit dahil nandyan sila, hindi ako nag-aalala. Nagtanong ako, pagka-retire ninyo, saan po kayo pupunta? Tumawa si De La Cruz. Pilipinas po. Babalik ako sa Maynila. Naghihintay ang asawa ko. Gusto ko ring makita ang apo ko. Kailangan ko ring gumawa ng role ko bilang lolo na hindi ko nagawa ng halos 30 taon. Tumingin siya sa labas ng bintana at sinabi, ngunit paminsan-minsan, babalik ako rito. Mamimiss ko ang lungsod na ito. Nandito ang kabataan ko. Sa daan papuntang airport, tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang mga puting gusali ay nagniningning sa ginintuang kulay ng sunset. 543 na gusali. 80% niyan, Pilipinas ang nagtayo. Ang sinimulan ng isang tao, 30 taon na ang nakalipas ay naging ganito kalaki. Ang Maynila na pinapangarap ni Aigul, ang Filipino
na itinuturo ni Dovran sa anak niya ang halos 30 taon ng tiwala na binuo ni Eng de la Cruz. Lahat ay magkakakonekta. Bago sumakay sa eroplano, lumingon ako sa paligid. Sa immigration ng airport, nagniningning ang advertisement ng Cherry Mobile. May advertisement ng Photon. May advertisement ng Hanabishi. Ang airport na ito, Pilipinas din ang nagtayo. Ang bansang mas mahirap pasukin kaysa sa North Korea. Ang bansang nagbabawal sa lahat ng banyagang kultura. Ngunit ang Pilipinas ay nasa lahat ng dako. Hindi sila nagpaputok ng isang bala. Hindi sila nagpadala ng isang sundalo. Tumupad lang sila sa pangako, nagpatunay sa pamamagitan ng kalidad at nag-ipon ng tiwala. Iyan lang ang nagbukas ng pinakaisoladong pinto sa mundo. Ito ang power ng ika-21 siglo. Hindi power ng armas, hindi power ng pera, power ng tiwala, power ng pagtupad sa pangako. 1,400 taon na ang nakalipas, ang mga bansang konektado sa pamamagitan ng Silk Road ay nagkita muli sa gitna ng Gitnang Asya, ang reunion ng mga malalayong kapatid. At ang ugnayang ito ay nagsisimula pa lang.